for the preacher at Father Nancy Manala. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo natin magkaisa na po manalangin mga kapatid ko. God bless you sa ating beloved preacher Edward Garcia. Padayo launin ni Apo Diyos, kakabsat, hallelujah. Puri natin pinakamamahal na Jesus. Purihan daya ing Ginoo. Purihin ng Diyos. Singgit, hallelujah. Singgit, praise the Lord. Dalaygo ng Diyos. Tayo natin magkaisang manalangin. Opo, pinakamamahal na Jesus, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa ipinagkalubong tagumpay para po sa panalagawain dito po sa dakong ito ng Pampanga, mahal na Panginoon. At salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng mga kapatiran namin nakasama, sa mga datihan, mga baguhan, mahal na Panginoon. Salamat po ng marami, mahal na Panginoon. Maglangis mo sa pag-awitan ng Joyful Solemn, mahal na Panginoon, sa patutuo ng mga kapatiran, sa mga awiting papuri, ng mga awit, mahal na Panginoon. Salamat po sa gabay at patnubay mo, mahal na Panginoon, pinagkaloob mo ang kapuspusan na banal na Espiritu sa bawat sa amin. Napakatamis sa iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Napakasarap madama, mahal na Panginoon. Uriin ka, Diyos, ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Sa pangkalat ng panalangin na iniwanan sa amin ang beloved parents in the Lord. Evangelist Wildis Rad Almeida, ang beloved Mama dear son, Pastor Lina Kumon Almeida. Pinakamama na Jesus, ako lumalapit sa trono ng biyaya, humingi po ako ng awa at habag sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw ang maglagay ng aking mga sasabihin sa aking bibig, mahal na Panginoon. Wala po akong magagawa kung sa kanakin, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin ng aming mga magulang sa iyo, Father above dearest Jesus, I beseech you, Lord, to please open the minds and understanding of beloved brethren, beloved viewers, Lord God. Impart to them faith from the heart, to love their soul, love their salvation. Bless your word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach, deliver your gospel with love and power. I need more anointing, O Lord God. Thou sinabi ni Pindrances, kumain ka sa Alpamas, in Jesus' name, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive others. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Lahat magsabing Amen. God bless you, beloved brethren. Makaupo tayo lahat mga kapatid ko. Purihin natin pinakamamahal na Jesus sa lahat ng ating mga patiran dito po sa Pampanga, sa ating mga galing po sa ating mga Karatig Outreach Station ng Pampanga, sa ating mga minamahal na mga patiran, mga datihan, mga baguhan, at sa ating mga viewers. Lord, beloved viewers, sa ating pong live streaming, at sa lahat po natin mga nanonood, sumusubaybay sa YouTube, sa lahat na po ng ating mga patiran sa buong mundo. At ay pinagpapabot ng marubdob na pagbati sa ating beloved parents in the Lord, sa ating Honorable Pastor Evangelist Wildis Rad Almeida, the end and prophet of loving God in our time, at sa ating beloved Mama dear Assistant Pastor Lina Kumon Almeida in heaven, at sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa lahat na po ng kanilang mga pamilya mula sa panganay hanggang sa bunso, sa ating mga beloved ministers, at sa lahat po ng mga apo at mga great-grandchildren ng ating parents in the Lord. Sa aking mga kamanggagawa dito sa lugar na ito ng Pampanga, sa ating beloved preacher Mars Pacton, at sa ating mga beloved preachers nandyan, sa ating mga elders, sa lahat ng ating mga awit, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus.
Tunay na napakabuti ng Diyos, napakabait ng Diyos. Amen! Na kung saan sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, dumaranas man tayo ng mga kaunting pagsubok. Dahil pag masyadong malaki ang pagsubok, minsan nadadapa ng mga anak ng Diyos. Napapatalikod. Kaya yung pagsubok na dumating sa atin, kailangan ay konti lang. Small, medium, large. Dahil pag nag-double large na, para mahirap na. Dahil pagkatapos ng maraming pagsubok, darating din ang pagpapala ng Diyos. Naniniwala ba kayo diyan? Totoo yan. Dahil pagkatapos ng COVID-19, na how many years na hindi natin nagamit ang lugar na ito, ngayon, nandito na tayo. Amen! Kaya happy 38 years church anniversary. Huli man at huli, mapaabot ko pa rin ang pagbati sa inyo sa lahat ng ating mga naunang mga kapatiran. Kaya nga generation to generation ang nangyari sa ating gawain. From Manarang Compound, Mamukod Compound, sa nandyan, sa kabila, agad sa nakadako tayo dun sa Florida Blanca. Yan ang unang inasikaso naming pagkukusada. Napunta tayo ng Angeles, ng Nepo, at sa iba't ibang lugar pa, dyan sa may San Fernando, na naidaos ng banal na kusada. At salamat sa ating mahal Panginoon. Dahil sa lahat ng ating mga napagkusadaan dito na nauna, kasama natin ating beloved parents in the Lord. Yan ay isang bagay na magiging kayamanan natin at hindi natin pwedeng kalimutan yan. Amen! Dahil kung kakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos, sayang ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit kailangan nalalahanin pa mga gawa ng mga propeta? Dahil importante. Kaya sa ating mga apo, sa ating mga anak, mga children's choir, youth choir, finance choir, at sa ating mga magulang, sa lahat na nandito, ako ay nagdaan sa pagiging binata. Hindi ako naging children's choir. Nakasampa agad ako bilang finance choir. Dahil kukunti pa lang ang mga manggagawa ng panahon na yan. I was saved 1978. And I thank God, sa panahon ito, 2026, 48 years na sa paglilingkod, sa mahal na yung abang lingkod. Kung nakikita nyo man akong tumatalon at sumasayaw, dahil iniisip ko palagi, hindi ako si Haring David, pero nagawa ng Haring David na magsayaw sa Diyos, magpuri sa Diyos. Ang katangian ni David, siya po ay umaawit, nagpupuri sa Diyos. From the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Kaya lagi nating alalahanin yan. Dapat sa panahon ito, ituturo na natin sa ating mga anak, sa mga may pamilya, at dadaan ang panahon, yung ating mga anak magkakapamilya, tayo mga magulang magiging lolo, o may lola pa, praise the Lord. Kailangan ngayon pa lang. Dahil alam nyo, nabuksan ang aking kaisipan nung nangyari ang 7.8 lindol. Alam nyo na yan kung saan lugar. Tinamaan ang Sarangani, ang Jensan, ang Davao, at ibang lugar doon. Hindi makakalimutan ng mga minamahal natin mga estudyante. June 8, opening ng klase. Ang ganda ng simula ng kalang pagpasok. Tuwan-tuwa ang mga estudyante. Makikita nila ang kalang mga kaibigan, mga kakilala, mga klase, mga teacher. Pero sa isang iglap, bumulaga agad sa kanila
ang lindol. Alam niyo, nakita ko doon na kapag ang tao pala nasa gipit na kalagayan, doon niya lang matatawagan ng Diyos. Kaya naging wake-up call para sa inyong abang lingkod. Dapat sa ating mga teacher, ma'am, sir, mga professor, hindi naman ako nagtuturo. Ito yung naging wake-up call lang. Imbis na flag ceremony kagad ang kakantayin, dapat magpe-pray muna sa Diyos. Kahit na iba't ibang klaseng sekta denominasyon ang nandoon, dapat nagpe-pray sa Diyos. Eh sabi ng Biblia, ang panalangin ng mga tao matuwid, pinagkikinggan ng Diyos. Kaya kung iisipin mo, isa ka sa taong matuwid, ang panalangin mo ay pakikinggan ng Diyos. Kaya doon ko nakita, nagsigawan ng mga nandoon, akan nang isinisigaw, "Help me, Lord!" Walang pangalan yung Lord na tinatawag nila. Tabang! Help me, Lord! Iligtas mo kami, Diyos ko! Ngayon, kung babalikan natin flag ceremony, muntik na mangyari. Ang ending song ng flag ceremony, ang mamatay ng dahil sa'yo. Muntik mangyari. Pero may mga namatay pa. Na kung saan sabi nga ng Biblia, Philippians 1:21, "For me to live is Christ, and to die is gain." Doon ko naisip, kung sa flag ceremony meron yon, ang mamatay ng dahil sa iyo. Sa ating mga Kristiyano naglilingkod sa Diyos, meron din. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya salamat sa mga Panginoon. At bago mangyari yan, doon sa lugar namin sa La Union, Holy Supper, pinatawag ko lahat, mga estudyante. That is Sunday service. Dahil tomorrow is Monday, open na ng klase. Pinatawag ko lahat ng mga estudyante. From elementary, high school, college, tsaka yung mga professor, pinatawag ko dun sa harap. Sabi ko, hindi namin kayo kayang proteksyonan, mga apo, mga anak. Kami mga magulang, mag-aatid lang sa school. Bibigyan kayo ng baon, ng pera, ng inyong pamasahe. Pero pagkatapos yan, di namin kayang proteksyonan kung anong mangyayari bukas, Lunes. Nabanggit ko nga yan. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa inyo. Kaya dapat lahat, nagpe-pray. Pinag-pray ko lahat ng mga estudyante. Pinalapit ko lahat sa harap. Pinatawag ko lahat. Dahil lang nabanggit ko, hindi namin kayo mapoproteksyonan bukas kung anong mangyayari sa inyo. Hindi kayo maiingatan. Wala kami doon sa eskwelahan. Kaya lahat mag-pray na ngayon. Yung iba ko, sabi ko, Lord, kayo, Lord, mag-pray. Nag-pray ako, pangkalahatan. Mahal na Panginoong Jesus, purihin ka, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Hindi namin kayang ingatan ang aming mga anak. Binanggit ko pa, mahal na Panginoong Luzon, Visayas, Mindanao, na opening ng klase tomorrow, Monday, June 8. Proteksyonan mo ang iyong mga anak. Pagkatapos nun, hindi pa tayo nakakasarap ng tulog. Klase na. Pag-open pa lang ng balita, kumalat kagad, naglindol 7.8. Kaya pala isang beses galing ako rito sa ating Pampanga outreach, nagpasting ako ng January, 18 days. From January 1 hanggang 18, nagpasting ako. Umuwi lang ako dahil mag-asikaso na kami ng crusade. Inasikaso ko muna. Tapos bumalik ulit ako from February 1 hanggang February 14. Bumalik ako at nagpasting ulit. Sabi ko, mahal na Panginoon, patuloy mo kong binibigyan ng kalakasan. Yung pala, kinabukasan, Marikina na tayo, church anniversary. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, napakabait mo. Napakabuti mo. Sinabi ng mahal na Panginoon sa akin, na kung saan sabihin sa lahat ng mga kapatiran, nandyan ba kayo? Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon kung nandyan kayo.
Everybody say, praise the Lord. Sabihin sa lahat ng kapatiran, huwag magpabaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoong Hesus. Yung pala, pagkatapos nun, sabi ko, mahal na Panginoon, kausap ko mahal na pastor. Pagdilat ko ng mata ko, wala na akong kausap. Yung pala, nag-vision ako, kaharap ko siya ng umaga na yon. Pagkatapos ko mag-fasting, kinilabutan ako, pinagpawisan ako, samantalang nasa air condition room ako, nagre-relax dahil galing ako dito, mahina ang katawan. Sabi ko, mahal na Panginoon, iba to nangyari. Sabi mo, huwag magpapaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya hindi lang akong kinakausap, kundi lahat na ng anak ng Diyos. Huwag tayo magpabaya sa paglilingkod sa Diyos. Lagi nating aalalahanin kung paano tayo naabot ng prayer ng man of God, ng prophet of God, sa ating huling kapanaunang ito, na tayo lahat ay tinawag, pinili ng Diyos upang maging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na walang hanggan. Meron tayong mga karamdaman, pinagaling na mahal na Panginoon. Lahat tayo ay nagkaroon ng mga karamdaman. Pisikal, iba-ibang klaseng karamdaman. Kaya yung iba sa atin, yung iba, nagkaroon na ng iba't ibang klaseng natikmang gamot sa pisikal. How about yung ating spiritual? May karamdaman din yan. Yung ating mga kaluluwa. Buti lang yung ating pisikal, alam natin. Nasasaktan tayo. Pag nakakagawa tayo ng mali, minsan merong kurot, merong palo ang Diyos. Pero yung ating kaluluwa, pag ikaw ay nasumpungan na nagkakasala, patuloy kang gumagawa ng kasalanan, tandaan mo, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Pagkatapos ng kasalanan, paghukom na kagad darating. Kung masumpungan ka ng Diyos sa iyong pagkakasala, dalawang lugar lang, langit at impyerno. Ngayon kung ikaw ay malapit sa Diyos, pinagpala ka dahil ang Diyos ay kasama mo sa langit para magmana ka ng buhay na walang hanggan. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Amen! Kaya kung ikaw ay malayo, nandito ka na sa chapel, nandito ka na sa gawain ng mahal na Panginoon, lalayo ka pa. Sino matatagpuan mo sa labas? Kaibigan? Kakilala? Mga barkada? Yun nga, ayaw maglingkod sa Diyos. Kaya ayaw nilang pumunta rito. Dahil mas gusto nila yung mapahamak sila. Pero ikaw na nandito na, huwag ka nang aalis. Huwag ka nang bibitaw. Huwag ka nang manghina malupaypay, sapagat ang Diyos ay kasama mo. Kahit saan ka pumaroon, ang Diyos ay kasama mo. Pinapaintulutan ng Diyos ang trial sa atin. Dahil pagkatapos ng pagsubok, darating naman ang blessing. Sabi nga natin, grabing pagpapala. Hindi natin alam kung saan ang gagaling, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Kasi siguro nagulat yung mga kapatiran, ganito ang aking buhok. Kasi ganito yung aking buhok nung kami nag-start dyan sa Manarang Compound. Grabe. Naalala ko pa. Sabi ko, ibalik ko nga. Bakit? 38 years na kayo dito eh. Pero ang pakiramdam ko, parang ako'y bata pa. Everybody say, praise the Lord! 38 years na kayo. Ay, grabe. Dagdagan nyo lang ng konti yan, plus 28. Yan ang edad ng inyong OP. Pero nakakakilos. Nakakasayaw. Oh? Nakakatalong. Yan ay extra blessing ng mahal na Panginoon. Kaya pag nandito ka, ang tatanggapin mong pagpapala agad, physical blessing, good health, material blessing, magkaroon ka ng sasakyan kahit hindi ka marunong mag-drive. Amen! Magkaroon ka ng bahay, house and lot pa, magkaroon ka ng pinansyal,
magugulat ka na lang, marami ng laman ng Gcash mo. Amen! Magkaroon pa na laman ng video mo. Grabing pagpapala. Physical, material, spiritual. How about, yan ha, spiritual. Pag pahina-hina ka, mahina ang spiritual blessing. Pero pag malakas pa, sabi nga ng Biblia, fight a good fight of faith. Ang pakikipaglabang ito ay hindi para sa ating sarili, kundi pakikipaglaban ng Diyos para sa sanlibutan. Dahil ang Diyos natin ay nagtatagumpay. Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Amen! Kaya lahat na nandito, ang perpektong plano ng Diyos sa bawat sa atin, dalhin tayo sa langit upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yan ang perpektong plano ng Diyos. Huwag mong pangunahan ng Diyos sa pagpaplano sa buhay mo. Dahil pag ikaw ang nagpaplano sa buhay mo, baka bukas makalawa, madapa ka. Matisod ka. Tingnan nyo lahat, oh. Pag ikaw ay titingin sa kapwa mo, ang makikita mo yung kainaan niya. Paano yung kainaan mo? Hindi mo nakita? Matitisod ka dyan. Kaya pala sabi naman naman, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen! Ako, wag niyo akong tignan. Pero makinig kayo ng aking sasabihin. Dahil nandito ako sa pulpito, makikita at makikita niyo ako. Kaya pati sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, even in abroad, sa lahat ng lugar na meron tayong mga kapatid na may mga gawain, ang pinag-uusapan lagi natin dito, yung turo na iniwanan ng ating parents in the Lord. Hindi turo ng reliyon na ating pinanggalingan. Hindi turo ng ibang leader ng reliyon ang ating pinakikinggan. Ang ating pinakikinggan at pinag-aaralan ngayon ay ang turo na iniwanan ng ating parents in the Lord, ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, at pinagpapatuloy ngayon ng mga beloved Almeida family, beloved mga ministers, at kami ng mga manggagawa, patuloy namin ipapangaral ang salita ng Diyos sapagkat ito ang buong katotohanan. Walang pagtatakip. Kaya nga yung holiness, pinapangaral ating parents in the Lord. Di ba di masaktan ka ngayon? Pagkatapos mamunawaan mo, ang sarap palang mamuhay ng may kabanalan. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Amen! Pinangaral ating parents in the Lord ang pagbibigay. Kahit na even yung last money mo na, wala na. Wala ka ng pamasahe. Layo pa ng uuwian mo. Yung ibang kapatiran na wala ng pamasahe, nag-pray lang. Nagulat na lang sila, may napulot silang pera sa basurahan. O sa basurahan? Kaya kasing ilagay ng Diyos kahit saan ang pagpapalay para makita yung pagpapakumbaba mo. Amen! Kasi kung ilalagay kagad na malapit ng pera sa bangko, nako, sasabihin mo, ay, relax muna ako. Dahil meron na akong pera. Pero kung wala kang pamasahe, walk by faith. Kumanta ka na lang, I live for Jesus. Day after day. Kumanta ka na lang, walking with Jesus. Walking with Jesus. Malay mo, bigla ka nakasipa na 1,000. Magugulat ka. Dahil doon sa La Union, meron rin kapatiran na almost 71 years old na. Wala siyang pamasahe, wala siyang income, wala. Para makadalo sa gawain, binibigay niya lahat ng pera niya. Ito'y kapatiran natin ang kanyang hanap buhay, magkakangkong. Kumukuha ng kangkong sa kalsada. Hindi naman yung nasa kalsada, kalye. Yung nasa tabi, kumukuha siya ng kangkong. Kaya ang lawak ng kanyang kangkungan. Pag umuulan, grabe, ang sagana. Kaya pagdating doon sa pastoral house, ang kinakain namin, kangkong sa umaga, kangkong sa tanghali, kangkong sa gabi. Iba-iba lang naman ang halo.
Sa araw, wala siyang pamasahe. Nagdala siya. Nahiya siyang humingi. Umuwi na. Nahiya siya kahit na naipag-pray ko na. Lord, pagpalain mo, beloved sister namin. Balik mo na maraming beses ang kanyang pagmamahal sa gawain. Every service yan. Every service nagdadala siya. Isang bayong, minsan isang sako. Ngayon wala na siyang pamasahe. Umuwi na. Naiya, humingi ng pamasahe. Habang naglalakad siya, nagulat na lang siya. Ang Diyos mabait, ang Diyos mabuti. May lumilipad na papel. Bumagsak sa harapan niya. Nung pinulot niya yung papel, 2,000 buo. Kaya ang Diyos ay totoo. Amen! Tuwa-tuwa siya. Bumalik. Ibinigay niya yung kalahati. Sabi ko, grabe. Totoo talaga ang Diyos. Ngayon, dahil matapat na naglilingkod sa Diyos, yung kanyang anak, pinagpala, nakabili na sila ng 3 wheels. Oh? Dati naglalakad, ngayon, may sarili ng sasakyan. Kaya ang pagpapala ng Diyos, nandyan lang kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos. Amen! Kaalalahanin natin palagi ang mga turo natin parents in the Lord. Basta mga Bible reader, naku, nakalimutan ko ibigay dyan. Deuteronomy 6:6-9. Deuteronomy 32:7. Psalms 78:4-7. Deuteronomy 31:24-26. Luke chapter 24:27, Matthew chapter 28:18, Galatians 6:6 up to 9. Dapat pala nailagay na agad dyan sa ano eh. I'm sorry. Pero nandiyan yan. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 6 at ang mga talata ay 6 hanggang 9. Praise the Lord. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Hallelujah! At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. At pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. 8. At iyong itatali ang pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. 9. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng bahay at sa iyong mga pintuang daan. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Kaya bawat salita ng Diyos ay pinapangaral dito sa ating banal gawain. Kahit na sino ang tatayo pa ng mga ngaral, ang pakikinggan natin palagi yung Word of God. Dahil pagkain ng ating kaluluwa, food of our soul, ang salita ng Diyos and water of life. Amen! Siyempre, sa ating physical, nagugutom tayo, kakain tayo, inom tayo. Pero bakit magtaka ka? Makapagpahinga ka lang ng ilang oras, kakain ka na naman, gutom ka na naman. Yung physical mo, pinapakain mo, inaalagaan mo. Dahil gusto mo malakas, malusog ka. Kailangan din yung ating kaluluwa. Ating ka-Wednesday, Friday, and Sunday. Dahil sa ating mga naglilingkod na sa mahal na Panginoon, ang paka-Wednesday service natin, yan ay ating vitamina sa ating katawan. Imagine, atin ka, kahit ikaw ay late, hahabol ka galing sa school, galing sa trabaho, kailangan makadalo ka. Dahil yun na yung Merkules na pagkain na yung kaluluwa, vitamins of your soul. Amen! Pag Biyernes, imagine mag-overnight ka, mag-aalay ka ng pagpupuyat sa mahal na Panginoon,
Sisikapin mong magawa yung kalooban ng Diyos. Kahit pagod ka, inaantok ka na, parang gusto mo nang matulog, hindi pala pwede. Bakit? Yun ang pinaka-maintenance na ng kaluluwa mo. Imagine katumbas ng 3 araw na pag-ayuno. Hindi mo nga kaya mag-ayuno ng 3 araw. Pero sinisikap mo. Samantala kung mag-overnight ka, magpupuyat ka ng konting oras. Alas 10 hanggang alas 4. How many hours? 11, 12, 4, 6 hours. Minsan ang ating mga pagpupuyat ngayon, nabawasan ng oras. Minsan 5 hours. Dati ang ating pagpupuyat, talagang mahabang ating overnight. Dahil nandun napapakinggan natin ang iba-ibang klaseng himala na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga anak ng Diyos. May mga special number pa. May mga pag-aawitan pa. Pero dito ngayon, siyempre, naikli, na-shorten na. Pinakamahaba na yung mga nagpapatotoo, bilang 1 to 15, with special number pa. Pero pagkatapos, parang gutom ka pa rin. Parang ayaw mo pa rin umuwi. Pero hindi pwede, dahil may trabaho, kailangan umuwi. Imagine pag ikaw ay nag-overnight, meron ka ng, maintenance na yung kaluluwa. Amen! Na-maintain mo na yun. Imagine, nagsasakripisyo ka, mahabang oras sa pagpupuyat, imbis na matulog ka lang sa bahay. Yung ating ibang mga kapatiran, wake up ko lang to, ha? Kung nandito kayo sa overnight, huwag kayong matulog sa inyong sasakyan. Dahil hindi overnight place siyang sasakyan. Ang overnight place, itong chapel natin. Amen! Kaya nga ito'y tinatawag na malapay na holy ground. Holy place. Palakpakan natin ating pinakamamalapan ng Jesus. Nami-maintain mo na. No? Ngayon, pag dumadalo ka ng Sunday, di ka nag-absent. Pinipilit mong dumalo. May Wednesday ka na, may Friday ka na, meron ka ng vitamins ng Wednesday, meron ka ng maintenance ng Friday, pag Sunday, ano yan? General check-up na yan. I-check up ka na ng malapay nung from head to foot. Ikaw ba'y sumusunod sa pagpapahaba ng buhok? Sister, ikaw ba'y nagpapagupit, brother? O ikaw, sister, nagpapagupit? Ang kilay, huwag sana maging kulay-kulay. Huwag sanang mabunot. Huh? Ang nguso, normal color lang. Amen? Holiness eh. Ang kuko, I praise the Lord. Kasi patay, kulay itim. Isa lang yung patay, naging patay lahat. Nagkaroon ng black color. Ay, praise the Lord. Sapa! Uy! May iba-ibang klaseng kulay din. Kaya general check-up from head to foot. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Eh paano kung kabanalan ang pinag-uusapan? Huwag natin ugaliin na pagdating dito sa chapel, may kabanalan tayo. Pag uwi natin, nahubad na ang kabanalan. Huwag po ganun. Hanggang maaari, banal ka dito sa gawain. Pagdating mo sa bahay, banal ka pa rin. Dahil ikaw ay pinanalahanan ng Espiritu ng Diyos. We are the temple of the living God. Palakpakan ng mahal na Panginoon. Kaya itong binabasa natin na turo ng ating parents in the Lord, lagi na nating alalahanin. Sa Deuteronomio, kung nabubuksan niyo yung mga Biblia, na kung saan ang sabi rito, ang salita ng Diyos ay sa ating puso.
nakatago na sa ating mga puso. At iyong ituturo, praise the Lord, nawala, ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanilang pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Kakausapin mo ang mga anak mo. At pagka ikaw ay lumalakad sa daan, ang Diyos na kasama mo'y nag-iingat sa iyo. At pagka ikaw ay naihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, salamat sa Diyos. Nandito tayo lahat. Blessing sa atin ng mahal na Panginoon yan. Nakatulog tayo, nakabangon tayo ngayon, nandito tayo. Sama-samang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya lagi na natin ituturo sa ating mga anak, sa ating mga apo, ang salita ng Diyos. Tayo mga magulang, bira natin napapakinggan ang Word of God. Pero ngayon sa ating mga anak, ituturo na natin. Bakit? Kailan natin sila tuturuan? Kung meron ng panganib, katulad na nangyaring lindol, pagkatapos pumitik ang lindol na malakas sa Venezuela, 7.2, Kambal, 7.5. Isipin niyan, kayo na mismo mag-isip, kung sa Pilipinas, wag naman sana, hallelujah, pati yung gumagawa ng masama, madadamay tayo. Dahil sabi ng iba, nangangaral, ito'y paalaala na ng Diyos. Kung pagmamahal ng Diyos sa atin, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Pero yung ating mga pamilya, yung ating mga loved ones, hindi pa natin nakakasama sa gawain ng Diyos. Hindi sila makakalakad sa kalooban ng Diyos. Sila'y nandun pa rin sa buhay makasalanan. Pero tayo salamat sa Diyos. Lahat na nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, meron ng Espiritu ni Kristo. Nakakalakad na tayo sa panibagong buhay. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang mahal na Panginoon Jesus. Amen! Kaya kahit saan ka pumunta, hindi ka naiiwanan ng Diyos. Next verse, Deuteronomy 32:7. Sundan na kagad ng Psalm 78:4-7. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 32, sa talata ay 7. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda at kanilang sasaysahin sa iyo. Amen. Praise the Lord. Amen! Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo. At sa iyong mga matanda at kanilang sasaysayin sa iyo. Yan, yung ating mga anak, mga apo. Pag nagtatanong na sila sa atin, Nay, Tay, bakit tayo dumadalo ng Merkules? Nay, Tay, bakit tayo dumadalo ng Biyernes? Nagpupuyat. Tay, Nay, bakit tayo dumadalo ng Linggo? Nagsa-Sunday service tayo. 3 beses sa isang linggo. Kailangan malaman kagad ng ating mga anak. Dahil yun ang turo ng ating parents in the Lord. Yun ang pagpapahalaga ng ating kaligtasan. Dahil anak tayo ng Diyos, papahalagaan natin ang iniwang turo ng ating parents in the Lord. Everybody say, praise the Lord! Napakinggan natin, magbulalon tayo nandito. Ang mga turo na inaral sa atin ng ating parents in the Lord. Ang Biblia, napakakapal ng salita ng Diyos. All the blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo, pati Bible ko, merong nakalagay kagad na introduction dyan. Memory verse. Deuteronomy 28:2. All the blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ka lang pala aabuli ng blessing, oh. Hindi mananatili sa likod mo ang blessing.
mag-overtake pa sa'yo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dahil yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Dahil binabantayan mo yung turo ng ating parents in the Lord. Inalagaan mo. Magmula naman kayo nandito na. At itinuro mo ngayon sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa iyong pamilya. Hanggat maaari, huwag kakalimutan na meron tayong parents in the Lord na nangalaga sa atin. Everybody say, praise the Lord! Next verse. Psalm 78, 4 up to 7. Deuteronomy 31, 24 to 26. Luke 24 to 27. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 78, ang talata po ay 4 hanggang 7. Na hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isa sa isa isasalin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon. At ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa kanyang ginawa. Sapagkat siya ay nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel na kanyang iniutos sa aming mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ang mga anak na ipanganganak na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos kundi ingatan ang kanyang mga utos. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tignan nyo, isasaysay ng mga magulang sa mga anak. Yung mga anak, magkakaroon ng pamilya. Yung mga pamilya, tuturuan hanggang sa mga apo. Isasaysay ng isasaysay ang salita ng Diyos. Lagi nating aalalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isasaysay sa salin ng lahing darating ang pagpuri sa Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa sapagkat siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel na siyang inuutos sa amin mga magulang na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Palakpakan natin muna ang mahal na Panginoon. Yung mga nasa likod, pumalakpak sa Diyos. Yung mga nasa gilid, pumalakpak sa Diyos. Lahat tayo sama-samang pumalakpak sa Diyos. Upang maalaman ang lahing darating sa mga bagay ng mga anak na ipinanganak na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. At huwag kalimutan na magawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga magulang, yung iba nating mga kapatiran, hindi ko na nakita yung iba. Ibig sabihin, pinagpahinga na sila ng mahal na Panginoon. Pero ganun pa man, tingnan nyo, ang pumalit, yung kanilang mga anak. Ngayon, nandyan na yung mga apo. Kaya habang naglilingkod ka sa Diyos, maisasaysay mo mabuti ang salita ng Diyos. Katulad sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, ating beloved Mama Dear Stand Pastor Lina Comon Almeda, na kung saan ang mga turo at aral nila hindi natin kakalimutan. Hindi naman ako nagsasabi sa inyo na gayain niyo ako. Bakit ko binubuo yung Comon? 5 letra lang yan. C-O-M-O-N. Yan ang family name ng ating mahal na pastor, Mama Dear. Ating mahal na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Kinukumpleto ko. Bakit? Ang pinagsama ng Diyos di pwedeng papaghiwalay ng tao. Sa inyo na mga may pamilya na,
bago kayo magpakasal, di ba pinakuha kayo ng ano nyo, ng birth certificate nyo sa NSA? Tinanong, ano to middle initial mo? G. Ano ibig sabihin ng G? Garcia. Ano pangasawa mo ngayon? Go. Pangalan mo, Maria. Maria Garcia Go. Na kumpleto. Pero yung iba, ano pangalan mo? Brother Lee. Apelyido. Lee. Ano pa? Lee. Tatlo lang Lee. Madali sanang maalaala kung gano'n ang ating apelyido. Isang hilera lang. Lee. Bakit sa Biblia? Tingnan nyo. Walang apelyido. Moses. Hindi natin makalimutan. Siyang ginamit ng mahal na Panginoon para mahati ang mapulang dagat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tuturo nyo sa mga anak nyo, sino si Moses? Siyang ginamit ng mahal na Panginoon humati sa mapulang dagat. David! Sino si David? Mga bata! Si David, pinakabata na naging hari ng Israel. Sino tinalo? Si Goliath. Si Goliath para sa atin ay trials. Pero si David, maliit. Ang tingin niya, walang kwenta si David. Dahil malaki si Goliath. Yan ngayon ang ating naiisip. Pag nakita natin mga problema natin, mga pagsubok, ang laki. Tatamad-tamadin ka na dumalo. Lalo na pag wala ng tiyan, walang laman ng tiyan. Buti lang ang tataba na ng ating mga beloved preacher dito. Everybody say, praise the Lord! Ako gusto ko rin tumaba eh. Pero hindi pa siguro time. Kaya sabi ko, grabe, pinagpala ka ng physical katawan. Lahat naman kami pinagpapala ng Diyos. Amen! Kaso, sabi ko nga sa inyo, small, medium, large ang ating size. Pag nag-double large na, triple large, mahirap maghanap ng pantalon. Mahirap. Totoo yan. Kaya ako, yung suot ko, barong, napapairam ko sa mga anak ko. Sila, hindi ko mahiraman ng damit kasi mailit. Pero ako yung damit ko, natutuwa ako pag ginagamit nila. Ay, may tagapagmana ng aking damit. Pati pantalon ko! Ba, wala akong pantalon. Pairam muna. O, pairam ko. Pero yung pantalon nila, hindi ko mahiram para sa akin. Ituro nyo rin sa mga anak nyo yan. Oh? Mabuti na lang tayo mga magulang. Pwede tayo magparaya para sa ating mga anak. Everybody say, praise the Lord! Ay ang ating beloved mga pastor, Mama Dear, tinuro na lahat. Tingnan nyo, sa buong pamilya, ang kanilang ipinapangaral, yung totoong salita ng Diyos na ating napakinggan. Bakit? Dahil yun ang naging pagkain ng ating mga kaluluwa. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yun ang pagkain ng ating mga kaluluwa at yun ang naging tubig ng buhay para sa bawat isa sa atin. Next verse. Ang kabanatay 31 at ang talatay 24 hanggang 26. Ito po sinasabi. At nangyari nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusan ito sa isang aklat hanggang sa natapos. At nagutos si Moses sa mga Levita na may dalang ng kaban ng tipan ng Panginoon na sinabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang do'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Itong Word of God ngayon
na ating pinag-aaralan. Ito na ang pinakakayamanan ng mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga sabi ng mga natitira pang talata, Lucas 24:27, Mateo 28:20, Galatia 6:9. Basa, mga beloved Bible reader. Ang Ebanghelyo ay kay Lucas, kabanatang 24, talatang 27. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord. Next. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Mateo. Ang kabanata ay 28 at ang talata ay 20. Ito po ang sinasabi. Amen. Praise the Lord. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo, yun ang pinakamana ng ating mga anak sa ating mga magulang. Tayo, na ituro natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, ang salita ng Diyos. Ano sabi dyan? Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Magugunaw man ang daigdig na ito na ating kinalalagyan. Tayo mga anak ng Diyos, kukunin ng Diyos, dadalhin sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya kung nagkakasunod-sunod ang lindol, praise the Lord lang. Pinahintulutan ng mahal na Panginoon yan. Para yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, mayanig na sila. Manginginig na sila na ang salita ng Diyos ay totoo. Na bago babalik ang mahal na Panginoon, magkakaroon ng mga lindol. Lindol sa iba't ibang dako. Na kung saan nagkakasunod-sunod, baka isang araw magugulat na lang tayo. Di na sisikat ang araw, magdidilim na. At sa ibang lugar, ano yung balita ngayon? Heat wave? Saan yung heat wave? Europe. Kayo mismo mag-isip na. Kahit wala tayo sa Europe, yung balita na yan, kakalat yan. Sa Venezuela, nagkaroon ng lindol. Hanggang ngayon, hinahanap pa yung mga namatay. Umabot na yata ng 1,000 plus. 5,000 plus ang namatay. Ngayon, Europe, heat wave. Heat wave. Yung matinding init. Imagine, gulong ng sasakyan, matutunaw sa kalsada. Kiribling init yan, gulong ng sasakyan. Tumatakbo yung mga sasakyan. Sa tindi ng heat wave, yung mga gulong nila natutunaw sa kalsada. Eh yung ating mga sapatos, ating mga sandalyas, matutunaw. Magugulat na lang ang mga tao doon. Bakit? Yung dagat na kanilang kinalalagyan, mainit na rin yan. Baka isang araw, pati yung bubong nila, magiging ano na yan, grabe, sa init. Heat wave. Pero dito sa atin, salamat sa Diyos, protektado tayo ng ating mahal na Panginoon. Meron man lindol, nandiyan ang Diyos nag-iingat sa atin. Amen! Kung meron mang tag-init na dumating ang panahon, huwag tayo magreklamo. Bakit? Tingnan nyo, pag mainit, gusto mo nakatira ka sa air condition room. Oh? Gusto mo nasa loob ka ng air condition room, nasa kwarto ka na may aircon. Bakit? Paglabas mo, yung pa rin bang mararamdaman mo, iba na.
Baka mamaya maulanan ka. Dumating ang sakit. Trials. Kaya minsan sa atin, pag may mainit na panahon, pasalamatan natin ang Diyos. Pinapaintulutan ng malabang noon. Ngayon, tag-ulan. Oh. Yung iba ay ginagamit yung ulan para wag ka makadalo ng oras sa gawain ng Diyos. Tatama rin ka dumalo. Ngayon, kaya pa lang sa ating mga pastor, rain or shine, kailangan nasa gawain tayo ng Diyos. Amen! Mainit ang panahon, umuulan, nasa gawain tayo ng Diyos. May bagyo, may lindol, kailangan nasa gawain tayo ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya yan ang ating itinuturo sa ating mga anak. Paalagaan natin ang paglilingkod sa Diyos. Ito ang perpektong oras, perpektong araw na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ang perpektong plano ng Diyos na tayo maglingkod sa Kanya. Tignan nyo, naabot natin ang perpektong plano ng Diyos. Ngayon, nandito na tayo sa ating bahay-sambahan. Palakpakan natin ang Diyos. Dumaan man tayo na maraming pagsubok, COVID-19, physical trials, financial trials, kung ano-anong trials ang naranasan natin. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Pwede ba natin maitaas ang ating mga kamay? Magpasalamat tayo sa Diyos. Amen! Konti na lang. Siguro mga 10 milyon na lang. Bakit? Nagkaroon kami ng meeting dito nun eh. Sabi ko, bago ko uuwi ng Bangka, katapos ko mag-ayuno, nagkaroon kami ng meeting dito kasama mga worker, kasama yung mga elder yata yon. Nandyan, nag-meeting kami. Sa akin ha, ang pananampalataya ko, sabi ko, hindi matatapos ang 2026. Yung chapel natin, magagamit natin. Para nagkatotoo. Then Mayo, ayun, 24, 2026 Sunday, nandito na kayo. Everybody say praise the Lord. O, sinong gusto matapos yung ating chapel hanggang December? Taas ang kamay. Ang hindi nagtaas, ayaw sumang-ayon. Lahat na nagtaas. Ano ngayon? July? August, September, October, November, December. 5 more months. Pagbalik natin dito, ano to? May tiles na. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. The Lord will provide. Amen! Kaya lahat ng mga anak ng Diyos na nagtaas ng kamay, nakita tayo ng mahal na Panginoon. Abutin na lang natin ang blessing galing sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa lahat ng mga narito, last verse, Galatians 6:9. Pakinggan mabuti. Huling talata, Galatia Kapitulo 6, talatang 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagot. Alakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. Kaya pagdalo mo, separate mo kagad. Mahal na Panginoon, para sa chapel ito. Amen? Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ako. O-offering ako ng 1,000 pieces na tiles. Taas ang kamay na gusto mag-offering ng 1,000 pieces. O bawasan ko na lang, 500 na lang muna. 500 pieces na tiles! Wala pa rin nagtaas. Meron!
ilang semento magagamit doon? Bahala na kayo. Huwag tayo manghimagon sa paggawa ng mabuti. Dahil dating isang araw, lahat ng binigay mo, tatanggapin mo rin yan. Siksik, liglig, siksik, liglig. Umaapaw pa. Amen! Everybody say praise the Lord! Para sa ating mga bisita, sa lahat na nandito, mahal tayo ng Diyos. Sa lahat ng mga baguhan. God bless you mga Bible reader. Sa ating mga baguhan, mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo gusto na malapay na maligtas. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya bawat salita ng Diyos ay tuturo natin sa ating mga anak. Daan yan ng mahal na Panginoon para ikaw maakay mong pamilya mo para sa kaligtasan. Habang tayo maawit para sa ating mga baguhan, kung meron tayong mga bisita, yung mga first timer, lahat ng ating mga beloved kapatiran na kapag-akay ng mga baguhan, dali natin dito sa harap. Come in front, beloved brethren, sa ating mga beloved visitors, friends, mga loved ones natin, dali natin dito sa harap. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Pagmamahal doon lumilay kapag pagod na Hallelujah! Praise the Lord! sa paglalakbay nito sa bawat uri mo may kapahingahang sa isig na Jesus, hallelujah! iyong kalinga ay napapawi lahat ng mga nalahari ko sa bawat sandali aking nadarama na ako ay kalulong sa iyong Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! ay doon ako humihilay higpit na iyakan mo ang takot ay nawawalay sa iyong mga kamay doon ako'y humilay higpit ng iyakan mo ang takot ay nawawalay. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you,
sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita. Lang sabi ng banal na kasulatan sa Efeso 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang bawat iniwan ng turo ng ating parents in the Lord, lahat ito'y totoo. At sa ating banal na gawain, sa ating iglesyang kinalalagyan, lahat nangyari ang sinabi ng ating parents in the Lord. Kaya sabi ng Proverbs chapter 4 verse 13, hawakan mo maigpit ang turo na iniwanan ng iyong mga magulang sa mahal na Panginoon. Turo ng Biblia, turo ng Diyos. Hawakan natin maigpit. Huwag na natin bitiwan. Huwag natin sayangin ang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat yung turo ng Diyos na iniwan sa atin ating parents na Lord, iyan na ang ating buhay. Iyan na ang ating pinakagabay sa sanlibutan ito. Kaya pagtaas mo ng kamay mo sa mahal na Panginoon, inaabot ka kagad ng Diyos. Pag ikaw ay nagbabanggit ng mga salita na patungkol sa Kanya, ang tenga ng Diyos nakabukas. Pinakikinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kaya bawat anak ng Diyos, wala tayong dapat banggitin sa ating mga labi, kundi ang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo natin magkaisang manalangin para sa ating mga baguhan. Taas yun yung mga kamay. 4 na reglamento ng kaligtasan, napakalaga. The 4 requirements of the gospel for our salvation. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pangalawa, godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi. Kaya nakataas ang kamay mo dahil ayaw mo na sa kasalanan. Sinusuko mo na ang buhay mo sa Diyos. Godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi sa kasalanan. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus bago kayo uwi, para lahat ng kasalanan mapapatawad na. Maugasan na tayo sa ating kasalanan. Pang-apat, bautismo ng Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Ngayon, mangako ka na maglingkod sa Diyos. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo natin magkaisang manalangin, mga kapatiran, to all beloved brethren, to all beloved friends and visitors, viewers, sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating banal na gawain, magkaisa tayong manalangin, at siyempre lahat ng mga narito ng mga baguhan. Taas natin ating mga kamay. Kapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Jesus, ako po, isang taong makasalanan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na gawa. Ayoko na sa kasalanan, mahal na Panginoon. Ikaw na maghari sa aking buhay. Mahal na Jesus, salamat po sa mensahe na kaligtasan na akin napakinggan. Mahal na Panginoon, sisikapin ko po na maglingkod na sa iyo. Mahal na Jesus, iniibig kita. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako. Sampu na kayo mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos, sumampalaan sa pangalan ng pinakamamahal pa Jesus. Salamat po sa mga baguhan na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ginawa kang Panginoon, Diyos at Hari ng kalamang buhay. Iligtas mo sila. Isulat mo kalamang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Gawin mo silang tunay mo anak, nagkapagmana ng buhay na walang hanggan. Akapin mo sila na maigpit, mahal na Panginoon, upang di na sila maabalay pa. Pagpalayan mo sila sa physical, material, financial, spiritual. Gabayan mo sila ngayon hanggang sa pagbabalik sa pangkalatang panalangin na iniwanan ng aming beloved parents in the Lord. Amen.
Lord, beloved foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much, Lord, for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, forgive my sins. Thank you so much for your love, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Lord Jesus, hold me tightly. Save me and all my loved ones. I pray in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, there is Jesus. Bless the beloved foreigner brethren from different countries, from different nations. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Write their name in the book of life in heaven. Bless them and all their loved ones. Hold them tightly, Lord God. Give them strength in serving the Lord God. Father, dear is Jesus, bless all beloved foreigner brethren and all beloved brethren here in Pampanga. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Makabalik muna mga baguhan sa ating mga upuan. God bless you mga kapatiran. Tayo po'y dadako po sa ating Holy Supper. At bago po dyan mga kapatid ko, lahat ng ating mga elder, lahat ng ating mga elder, tumatayo sa banal na pulpito. Lahat tayo na ginagamit ng mahal na Panginoon, mga song leader, mga nagpapaawit, hanggat maaari, pag Holy Supper natin, dito tayo lahat sa baba. To intake power from God. Ang hingi natin ngayon, ang kapangyarihan, presensya ng Diyos. Para pag tuwing tayo tatayo sa pulpito, hindi tayo nakikita, kundi ang Diyos ang makikita sa atin. Kaya sa lahat ng ating beloved preacher, mga elders na ating kasama ngayon dito, lahat tayo dito sa harap, para tayo sama-sama para sa ating Holy Supper. Mag-pray muna ang ating beloved preacher, Brother Mars. Amen. Binibigay kong pagkakataon sa ating beloved preacher, Mars Facton. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, kinanding manalang. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayong mga minamahal ay darako po sa ating pagsasagawa ng Holy Supper. Sa lahat ating mga minamahal kapatiran na rito ngayong araw na ito, mga beloved visitors, ating mga minamahal na mga co-members, beloved co-workers, beloved co-preachers, ito po maminamahal ay napakahalaga at sa ating pag-alala, pag-unita sa dakilang pag-ibig, dakilang sakripisyo na ating pinakamahal na Panginoon. Tayong lahat maminamahal ay magsimula po magsisi, ano man ang ating mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala sa mga nagdaang mga sandali. Tayong lahat maminamahal ay makipag-unay sa ating mahal na Panginoon habang tayo po'y umaawit sa ating pong dakilang Diyos. Praise the Lord, maminamahal. Atin pong siyasatin ang ating mga sarili. Search our heart. Kausapin natin ang mahal na Panginoon sa mga sandali po ito. Oh God, and oh my heart today.
natin ang presence ng ating mahal na Panginoon sa mga sandali po ito. Purihin ang ating mong dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama po natin mga minamahal sa gawa ang banal na hapunan sa oras na ito. Hinihiling po natin ang pakikipagkaisa ng lahat. Ang dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon na nabuhos sa mundong ito. Nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang dakilang paghihirap at sakripisyo ng mahal na Panginoon. Laging tinitingnan ng dakilang Diyos kaano natin kainiibig at minamahal ang ating mahal na Panginoon. Hinahanap lagi ng dakilang Diyos sa atin ang ating tapat na pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating bilangin ang mga bagay na ating nagawa, mga bagay, mga minamahal ng ating nakamtan na, kundi lagi nating isipin, wala pa tayong nagawa. Lagi tayong iibig at pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, ano man ang kalagayan ng panahon. May pagpapala o may kahirapan, patuloy magiging matamis ang presensya ng dakilang Diyos sa ating mga puso. Sa lahat ng mga narito, bago tayo mga minamahal, darako sa ating Holy Supper. Sabi ng awitin, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung meron po tayo mga minamahal na kasamaan ng loob, na katampuhan, let us forgive one another as the Lord had forgiven us. Kung paano tayong pinatawad ng ating mahal na Panginoon, magpatawad din tayo sa ating mga kapwa. Punuin natin ang ating mga puso lagi ng pag-ibig na nagmumula sa mahal na Panginoon. Pag ang pag-ibig ng Diyos nananahan sa ating mga puso, walang pagsubok na hindi natin kayang lapasan. Walang kahirapan na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang mahal na Panginoon, nung ipako siya sa krus, unang winika niya, ang kahulugan ay pagpapatawad. Sa lahat ng mga narito na mananampalataya, mga ginagamit sa gawain ng dakilang Diyos, tayong lahat ay magsisi. Tayong lahat ay magpakumbaba sa harap ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito Diyos, ang bawat sa amin, naritong yung mga anak. Kami mahal na Panginoon, nagsisisi naman ang aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala namin nagawa. Sa mga lumipas na mga sandali, mga araw at mga linggo, tawarin mo po kami mahal na Panginoon. Pakalinisin mo Diyos ang aming mga puso, ang aming isipan, marapatin mo ang bawat isa
sa pagsalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon, daluyan ang masaganang pagpaparang espiritual ang lugar na ito. Aming dalangin na Diyos sa iyong biyaya, ang pagpapala at pagpapatawad ipagkaloob sa aming lahat, katugunan, lahat ng aming dalangin sa mga sandaling ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ihanda po natin ang piraso ng tinapay at katas ng ubas. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Hawakan natin ang piraso ng tinapay na siyang simbolo ng banal at sagradong katawan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi naman na kasulatan, siya'y nabugbog, sinaktan, inampas, pinahirapan. He was bruised for our iniquities. Ang mga latay na inihagupit sa katawan ng mahal na Panginoon. Ang bawat hampas, ang bawat pagpapahirap, ito'y daan ng kaligtasan para sa lahat ng iibig at sasampalataya sa ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, ang piraso ng tinapay ay siyang banal at sagradong katawan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng unang Korinto 11:24, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin natin ang piraso ng tinapay. Hawakan po natin ang katas ng ubas na siyang simbolo naman ng banal at sagradong dugo ng mahal na Panginoon. Siya ang perpektong handog, alay para sa kasalanan ng mundong ito. Without the shedding of blood, there is no remission for sins. It is only by the precious blood of the Savior, sa pamamagitan ng banal na dugo ng mahal na Panginoon na titigis, dadanak, ay makamtan ng mundo ang kapatawaran. Sabi ng unang Korinto, talatang 25, at gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang katas ng ubas. Hallelujah! Sama-sama po natin gawin ang presence sa mahal na Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo binigyan karapatang tawaging totoong anak ng Diyos at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at sakripisyo, narito tayong lahat. Tinapos na mahal na Panginoon ang ating paghihirap sa kasalanan, sa problema. Nasubukan natin ang tunay na kapahingahan.
pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa iyong napakasaganang presensya na ipinadama sa aming lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved po members, beloved musicians, beloved brethren. Tayo ngayon mga minamahal ay tuloy-tuloy na po. Darako na po tayo sa lahat po ng ating panalangin para sa ating mga pangailangan for our mass healing and prayer for the sick. Kung meron tayong mga minamahal, pangailangan sa ating dakilang Diyos, ipagkatiwala po natin ang lahat sa mahal na Panginoon ay walang imposible. Siyang Diyos na tumutugon ng ating mga panalangin. Siyang nakakaalam ng lahat ng bagay na marapat na ipagkaloob sa ating lahat. Kaya tayo po ay manampalataya sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Mateo 21, talatang 22, ano mang hihilingin po natin na may pananampalataya ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa atin. Kung meron po tayong karamdaman, ang dakilang Diyos ang nagbibigay kagalingan. Kung tayo nanghihina, ang mahal na Panginoon ang nagbibigay kalakasan. Maging mga beloved visitors, mga minamahal, mga beloved webcast viewers sa inyong mga tahanan, saan man panig ng buong mundo, there is no distance in prayer. Sabi po ng James 5 verse 16, the fervent prayer of the righteous man availeth much. Ang maninga sa panalangin ng tao ng Diyos, ng taong motiwid ay pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Kaya sa panguna at bumang panalangin ng ating beloved honorable pastor, Evangelist Wildes Rodalmeda, ipagkatiwala natin ang lahat sa ating pinakamahal na Panginoon. Bilang point of contact, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang isang kamay kung saan naroroon ang ating karamdaman. May karamdaman tayong cancer, sabihin natin, demons of cancer, cast out in Jesus' name. May karamdaman po tayong asthma, goiter, pneumonia, heart disease. Ano mang karamdaman, banggitin natin, i-cast out, i-rebuke natin in the mighty name of Jesus. At isipin natin ang ating beloved noble pastor, Evangelist Wildes Rodalmeda, ang naglihan sa ating pong lahat. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisa po. Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, maging mga pagpapalang ating hinihintay. May pagkaloob ng dakilang Diyos ang lahat ng mga blessings sa lahat ng kanyang matatapat na mga anak, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga hanap buhay, araw-araw na kalakasan, pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng mga estudyante, lahat ng mga teachers, ang trabaho sa government, ang mga private company, sa lahat ng mga kapatiran sa ibang bansa, sa mga panig ng buong mundo, ang mga seaman, ang mga overseas worker, mga domestic helper, na ngayon po ay laganap ang iba't ibang uri ng mga kapahamakan, panganib. Laging nariyan ang mahal na Panginoon na mag-iingat sa lahat ng kanyang mga tapat na mga anak. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisa po, dakilang mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos. Ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Kaya sa mga oras ito, buong pananampalataya kami nagtitiwala, kahabagan mo kami at patawarin. Ipagkaloob mo dakilang Diyos sa mga pagpapala sa iyong mga anak, kagalingan sa mga karamdaman, kalutasan ng problema, maging sa mga materihan ng pagpapala, pisikal, sa spiritual. Patuloy mo pagningasin ng aming pag-ibig para sa iyong mahal na Panginoon. Nalagi namin sa tuwi-tuwi ng maalaala ang lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay upang kami huwag mamalay sa iyo. Patuloy kang magligtas sa maraming kaluluwa sa uling mga panahon kasangkampanin mo ministerong ito. Sa pangunang dalangin ng aming beloved normal parents in the Lord, beloved Almeda children, iba yung kalusugan, kalakasan sa buong sambayanan ng aming mahal na pastor, beloved Almeda family, mahal na Panginoon, masaganang pagpapala na nagmumula po sa iyo sa lugar na ito, Diyos. Dalangin namin, mahal na Panginoon, ipagdala mga katugunan, sama na roon na yung mga anak sa mga oras sa itong pag-iingat, kalakasan na Diyos sa mga pagpapala, ipagdala mo, mahal na Panginoon, sa ibalang kapamaraanan, o Diyos, sa sama-sama naming pinapalayas, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, high blood, goiter, pneumonia, heart disease, all incurable sicknesses, weaknesses. Cast out in the mighty name of Jesus. Be blessed, be healed. In Jesus' name, problems be solved, poverties and vices be gone. Be blessed and be healed by the blood of Jesus, by the blood of Jesus. In Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Praise the Lord, maminamahal. Tayong lahat ay tumayo bilang pasasalamat po sa ating pinagmahal na Panginoon sa lahat po ng ating mga prayers, bunga ng panalangin ng ating mahal na pastor. Tayong lahat ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Itaas natin ating mga kamay at sabay-sabay po nating isigaw from the top of our voices the
Mabinamahal, voice of triumph, 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Let us clap our hands to our loving God. Hallelujah! Our glory, honor, worship, and praises belongs to you, our loving God, our dear Jesus. Salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon, sa katugunan lahat po ng ating mga dalangin na sa mga pagpupala na kanyang ipinagkaloob sa mga sandaling ito sa araw na ito. Salamat po sa ating dakila at mapagpalang Diyos. Praise the Lord. Atin po muna mga minamahal ay pinapabos sa ating pinakamahal na Panginoon sa oras na ito, pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pagdakila at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, our loving God, our dear Jesus. At hindi po pinapabot ating pagbati po, ating pagrespeto